Hello, magandang umaga, Ay. Gusto kong pag-usapan natin ngayon ang fake news. Ngayon, sa tingin mo, bakit kaya ang fake news ay madaling kumalat sa mga social media kaysa sa mga totoong balita? Ano kaya ang mga kadahilanan? Alam mo, may ilang dahilan kung bakit mas mabilis kumalat ang fake news kaysa sa totoong balita sa social media. Una, mas emosyonal ang fake news. Kadalasan, ang fake news ay ginawa para magalit ka, matakot ka, o mabigla ka. Halimbawa, may headline na sobrang shocking. Ito ang sikreto na ayaw ipaalam ng gobyerno, o breaking. Ganito pala ang totoong nangyari. Kapag nabasa yon ng tao, napapareact agad sila. Hindi na sila nag-iisip ng matagal, share agad. Parang reflex. Samantalang ang totoong balita, kadalasan mas maingat ang pagkakasulat. May context, may explanation. Minsan hindi dramatic. Kaya minsan parang hindi siya ganon ka-exciting i-share. Pangalawa, mas simple ang fake news. Madalas isang larawan lang, isang quote, o isang maikling kwento. Madali siyang maintindihan sa loob ng ilang segundo. Ang totoong balita kasi minsan kailangan mong basahin ng buo para maintindihan ang buong sitwasyon. Pangatlo, confirmation bias. Ibig sabihin, gusto ng mga tao ang balitang sumasang-ayon sa paniniwala nila. Kapag may nakita silang post na pabor sa kanilang opinyon, kahit hindi pa nila na-check kung totoo, mas madali nila itong paniwalaan at i-share. Pang-apat, ang algorithm ng social media. Ang mga platform tulad ng Facebook, TikTok o X ay dinisenyo para ipakita ang mga posts na maraming reactions, comments at shares. Dahil emotional nga ang fake news, mas maraming nagre-react, kaya lalo siyang pinapakita sa mas maraming tao, parang snowball effect. At panghuli, madaling gumawa ng fake news pero mahirap gumawa ng totoong balita. Ang totoong journalism kailangan may research, sources, verification. Pero ang fake news, minsan isang tao lang na may laptop or cellphone, pwede nang gumawa ng kwento at i-post agad. Kaya kung mapapansin mo, hindi ibig sabihin na mas maraming tao ang gustong magsinungaling. Minsan, nadadala lang talaga tayo ng emosyon at bilis ng social media. Kaya magandang habit talaga yung mag-check muna bago mag-share. Minsan simple lang. Tingnan kung saan galing ang balita, may credible source ba? O baka edited lang ang larawan. Sa totoo lang, kung maraming tao ang gagawa ng simpleng habit na iyon, yung sandaling paghinto bago mag-share, malaki na ang mababawas sa pagkalat ng fake news. Ano ang dapat namin gagawin para hindi kami madala ng aming mga emosyon? Alam mo, normal lang talaga na madala tayo ng emosyon. Lahat tayo ganon. Kapag may nabasa kang balita na nakakagalit, nakakatakot, o nakakabigla, automatic talagang may reaksyon ng katawan at isip natin. Pero ang isang simpleng teknik para hindi agad madala ng emosyon ay mag-pause muna ng ilang segundo. Ibig sabihin, bago ka mag-react o mag-share, huminto ka muna sandali. Tanungin mo sarili mo, sandali, totoo kaya ito? Or saan kaya galing ang balitang ito? Minsan kahit 30 seconds na paghinto malaking bagay na. Kasi kapag kalmado na ang isip mo, mas nagiging logical ang pag-iisip mo kaysa emotional. Pangalawa, magandang ugaliin yung maghanap ng source. Halimbawa, kung may nakita kang shocking na post sa Facebook or TikTok, subukan mong i-check kung may credible news outlet na nag-report din. Kung wala kang makita, medyo red flag na yon. Pangatlo, tanungin ang sarili kung bakit ka nagre-react. Minsan kasi hindi lang dahil sa balita, kundi dahil tumatama siya sa paniniwala o galit na mayroon na tayo. Kapag na-realize mo iyon, mas nagiging maingat ka. May isang simpleng rule na ginagamit ng ibang tao. Pause, verify, bago mag-share. Pause muna. Verify kung totoo. Tapos saka ka mag-decide kung worth it bang i-share. At alam mo, may isa pa akong napansin. Kapag ang isang tao ay sanay magbasa ng iba't ibang pananaw, hindi siya madaling matrigger ng fake news. Kasi alam niya na sa mundo ng impormasyon, hindi lahat ng headline ay buong kwento. Sa madaling salita, ang pinakasandata talaga laban sa fake news ay self-awareness at konting disiplina sa pag-react online. Sa tingin mo ba malaki ang responsibilidad ng
bawat individual na tao sa atin, o shared responsibility rin ito ng mga social media platform tulad ng Facebook o TikTok kung paano may pipigilan ang mga fake news. Sa totoo lang, parang shared responsibility ito. Hindi siya pwedeng iasa lang sa isang side. Una, may responsibilidad talaga ang bawat individual. Kasi sa dulo ng araw, tayo ang nagde-decide kung magkiklik ba tayo ng share o hindi. Kahit gaano pa karaming fake news ang umiikot sa internet, kung walang magpapakalat, hindi rin iyon lalayo. Kaya malaking bagay talaga yung simpleng habit na mag-isip muna bago mag-share. Pero sa kabilang banda, hindi rin natin pwedeng sabihin na walang responsibilidad ang mga platform tulad ng Facebook at TikTok. Kasi sila ang may hawak ng algorithm. Sila ang nagde-decide kung anong content ang ipapakita sa mas maraming tao. Halimbawa, kung ang isang post ay maraming reactions at comments, mas lalo pa itong ipinapakita sa feed ng ibang users. Kaya kung fake news iyon na nakaka-trigger ng emotion, mas lalo itong lumalawak ang reach. Ibig sabihin, may kapangyarihan ang mga platform na baguhin ang sistema para hindi pabora ng misleading content. Halimbawa, pwede nilang gawin ang ilang bagay. Bawasan ang reach ng mga post na na-flag na misleading. Lagyan ng warning label ang mga questionable na impormasyon. O i-promote ang mga verified sources. Pero kahit gawin lahat ng iyon, kung ang mga tao ay gusto pa rin paniwalaan ang gusto nilang paniwalaan, mahirap pa rin talagang tuluyang mawala ang fake news. Kaya kung iisipin mo, parang dalawang kamay ang kailangan dito. Isang kamay, ang responsibility ng mga platform. Isang kamay, ang responsibility ng mga tao. Kapag parehong gumalaw ang dalawang iyon, mas may chance na mabawasan ang fake news. Bakit kaya mas madaling maniwala ng mga tao sa mga fake news kaysa sa mga totoong balita? Meron bang malalim na dahilan dito psychologically kung bakit kinulan ng mga tao maniwala? Ito interesting to. Kasi sa tingin ko maraming layers sa psychology ng tao na nakakaapekto kung bakit mas madali nating paniwalaan ang fake news kaysa sa totoong balita. Ang iba na banggit ko na kanina pero uulitin ko para mas lalong tumatak. Una, confirmation bias. Madalas, ang mga tao gusto lang marinig o mabasa yung bagay na sumasang-ayon sa paniniwala nila. Halimbawa, kung may paniniwala ka na masama ang isang grupo o gobyerno at may post na nagsasabi ng ganun kahit hindi totoo, parang natural na mas tinatanggap mo yon kaysa sa mas komplikado o neutral na totoong impormasyon. Hindi mo na ini-question kasi swak na sa gusto mong paniwalaan. Pangalawa, emotional appeal. Ang fake news kadalasan dramatiko, nakakagulat, nakakatakot, o nakakagalit. Ang utak natin, kapag may emosyon, mas mabilis siyang nagre-react kaysa mag-isip ng logical. Kaya kahit alam natin sa utak na baka hindi totoo to, ang damdamin natin ay nagtutulak para maniwala o mag-share agad. Pangatlo, cognitive ease. Ang fake news madalas simple at madaling intindihin. Isang headline lang, isang larawan, o maikling video. Ang totoong balita, minsan mahaba, maraming context, at kailangan mo talagang mag-focus para maintindihan. Kaya sa utak natin, mas gusto natin yung bagay na madaling i-process, kahit hindi accurate. Pang-apat, social identity at belongingness. May mga tao na mas naniniwala sa fake news dahil ito ay nagpapalakas ng feeling na parte sila ng isang grupo. Mga kaibigan nila, community nila, o political circle nila. Kapag naniwala sila sa isang post, parang nagiging affirmation na, "Oh, tama kami, hindi sila." Kaya kahit mali, mahirap silang mapilit na magbago ng isip. At panghuli, minsan may tinatawag na illusory truth effect. Kasi paulit-ulit nating nakikita ang isang impormasyon kahit hindi totoo, sa huli, nagiging totoo na sa utak natin. Parang magic ng repetisyon, kahit fake, paulit-ulit nating nakikita, tumitibay sa isip natin. Meron ka bang final thoughts o panguling salita tungkol sa pinag-usapan natin para sa ating mga tagapakinig o tagapanood? Alam mo, sa dami ng impormasyon ngayon, hindi maiiwasan na madala tayo minsan ng balita
lalo na yung nakakagulat or nakaka-emote. Pero tandaan natin, may kapangyarihan tayong lahat. Huminto muna, mag-isip, at i-verify bago mag-share. Hindi lang para sa sarili natin, kundi para rin sa mga tao sa paligid natin. Simpleng habit lang to, pause, verify, bago i-share. Pero malaking difference ang magagawa nito. At tandaan, hindi lahat ng nakikita natin sa social media ay totoo, kaya huwag madaliin ang desisyon natin. Sa huli, responsibility natin lahat, ikaw, ako, at pati ang platforms, para gumawa ng mas ligtas at mas totoo na online space. Kaya next time na may shocking na post na makita ka, sandali lang, huminga ka muna, at tanungin, totoo ba ito? Worth sharing ba talaga? Yung simpleng tanong na yon, pwedeng maging shield natin laban sa fake news. Kaya mag-ingat, maging mapanuri, at huwag madala ng emosyon. Dahil sa bawat click at share natin, may epekto tayo sa mundo. O sige, Ayay, maraming salamat sa pag-uusap natin, sa kwentuhan natin. Maraming salamat sa mga pagbagi mo ng iyong kalaman. Hanggang sa muli, maraming salamat, ingat ka, at bye for now. Hanggang sa sunod nating usapan. Ay, walang anuman, Edwin. Masaya ako sa kwentuhan natin. Ingat ka rin palagi at hintayin ko na lang yung next nating usapan. Bye!